Ibinebenta at nabibili ang mga nakukuhang mga akreditasyon ng mga kontratista ng mga proyekto ng gobyerno gaya ng flood control project. Yan hong ibinunyag ng Senador Ping Lacson na nagsabing aabot sa 2 milyong piso ang nasabing babayaran ng mga contractor para sa nasabing accreditation sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Makibalita tayo kay Mean Corvera. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na for sale o ibinebenta ang accreditation ng mga kontratista ng mga proyekto ng gobyerno gaya ng flood control projects. Ayon kay Lacson, aabot sa 2 milyong piso ang bayaran sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB na implementing board ng Construction Industry Authority of the Philippines na nasa ilalim ng Department of Trade and Industry. Kapalit-an niya ng bayad sa akreditasyon, ang PCAB ang bahala sa mga bank certifications at lahat ng iba pang requirements para sa kanilang accreditation. Information na keep coming in sa aming opisina na itong PCAB nagre-resort na sa accreditation for sale. May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PCAB na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements for a fee of I think 2 million pesos for a start. So ganito na po kasama talaga yung kalakaran sa ating bureaucracy. Sinabi ni Lacson matapos siyang tanungin ni Senate Minority Leader Vicente Soto bakit na-accredit na contractors ng government projects ang mga construction firm na Alpha and Omega at St. Timothy Construction na kabilang sa 15 kontratistang kinukwestiyon ng Pangulo. Sa impormasyon ni Soto, ang may-ari ng 2 kumpanya, may-ari ng construction firm na St. Gerard na blacklisted na ng gobyerno. Lumilitaw ng Alpha and Omega ay tinukoy na ni Batangas Representative Leandro Leviste na kabilang sa mga kontratistang nagtangkang manuhol sa kanya sa pamamagitan ng DPWH District Engineer. Umalma naman si Lacson sa pahayag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na isolated case lang ang mga nadiskubreng ghost projects sa Bulacan. Sabi ni Lacson, hindi lang sa Bulacan nangyari ang ghost projects, kundi sa Nauhan River sa Mindoro. Naniniwala ang senador na naging playground na ng sindikato ang DPWH pero hindi raw niya alam gaano kataas na opisyal ang sangkot sa sindikato. Iginit ng senador na may ginawa silang validation at napatunayan na walang ginawang mga proyekto. Malinaw yung aming team, which I cannot accept, Mr. President, because, I have this habit of validating, counter-checking, validating again before I open my mouth, especially in a privileged speech, because I know I will be fact-checked. And it really happened because andyan na yung media, nagpunta na doon sa mga binanggit kong ghost projects, and they were really fact-checking kung talagang ghost projects. And here comes the DPWH Secretary, no less, even accusing us, or insinuating at least, na mali kami. And mali rin daw yung media. So how could the Bulacan 1st District Engineering Office be an isolated case kung laganap na yung kaso? And man you, Mr. President, yung ginawa namin, in-undertake lang namin mga case studies. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.